Cooper Flag nakita ang kahinaan na dapat i-improve. May bagong ulat kay Kuminga, Josh Giddey sa Bulls, at Warriors gustong palakasin ang second unit. May nakitang dalawang epektibong players. Si Cooper Flag, isang baguhang may malaking potensyal, pero kailangang ayusin ang bitaw sa pag-shoot. Maraming eksperto ang naniniwalang si Cooper Flag ay isa sa pinakamahusay na number 1 draft picks sa mga nagdaang taon. Matapos makakuha ng malalaking offer mula sa D1 colleges, pinili niyang maglaro para sa Duke, kung saan siya ay namayagpag. Bago pa man siya tumapak sa NBA court, sikat na siya sa mga NBA circles, lalo na matapos ang kanyang magandang performance sa USA Select Team na nagsanay kasama ng 2024 Olympic squad. Pagkatapos niyang mapili bilang unang overall pick sa 2025 NBA draft with Dallas Mavericks, inaasahan na madali ang kanyang paglipat mula college basketball patungong NBA dahil sa kanyang husay sa offense at defense. Ngunit matapos ang kanyang NBA Summer League, isang analyst ang nagbanggit ng isang mahalagang aspeto na kailangang pagbutihin ni Flag. Ayon kay Tim Legler, kailangang ayusin ni Flag ang release ng kanyang shooting. Sa laban kontra Lakers, nagtala si Flag ng 10 puntos, 6 na rebounds at 3 steals. Ngunit 5 sa 21 lamang siya sa field at walang naipasok na 3-pointer kahit na bumawi siya sa pagkatalo laban sa Spurs. Habang pinuri siya ni Kyrie Irving sa effort, hindi nasiyahan si Flag sa kanyang performance. Si Tim Legler, former NBA player at analyst, ay nagsabi sa All-NBA podcast, "Makikita mo agad sa bitaw pa lang ng bola na hindi papasok. Iba ang flight. Ang kailangan niyang ayusin ay ang pagliko ng kanyang pulso sa release. Madali ba itong itama? Hindi ako sigurado." Dagdag pa ni Legler, "Oo, bata pa lang siya. 18 taong gulang at malamang magiging Hall of Famer siya o MVP balang araw. Pero kung hindi niya ito ayusin, baka maging isa lang siyang low 30s shooter from long range." May tsansang mas lumakas pa si Flag dahil marami siyang katuwang sa Mavericks. Sa NCAA tournament, nagtala si Flag ng 38.5% from 3-point line. Pero mas malayo ang NBA 3-point line at mas physical ang depensa sa pro level. Kakailanganin niyang mas maging epesyente sa mga limitadong pagkakataon sa open shots. Ang mabuting balita, nasa Mavericks siya kasama ang ilan sa pinakamahusay na shooters sa liga. Klay Thompson, isang elite shooter, ay maaaring magsilbing mentor sa kanya. Ang presensya ni Kyrie, Luka at Klay ay pwedeng makatulong sa mabilis na development ni Flag. Si Cooper Flag ay may talento, dedikasyon at tamang suporta. Ngunit ang pagiging consistent shooter ay isang mahalagang bahagi ng kanyang magiging tagumpay sa NBA. Kung makikinig siya sa payo ng mga veterano at magpapatuloy sa pag-improve, walang duda na isa siya sa magiging mukha ng liga sa mga darating na taon. Anong masasabi nyo kay Flag, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, tahimik ang off-season ng Chicago Bulls sa kabuuan. Ang pinakamalaking galaw nila ay nangyari pa noong nakaraang season, kung saan ipinadala nila si Zach LaVine sa Sacramento Kings. Sa off-season na ito, ang tanging ginawa lamang ng Bulls ay i-resign si Tre Jones at i-trade si Lonzo Ball sa Cleveland Cavaliers kapalit ni Isaac Okoro sa isang diretsong palitan. Ang move na hinihintay ng lahat ay ang pagre-resign ni Josh Giddey. Subalit tila nasa deadlock ang dalawang panig. Gusto ni Giddey ng kontrata na kahalintulad ng tinanggap ni Jalen Suggs mula sa Orlando Magic, nasa $30 million per year. May leverage ang Chicago dahil halos walang team ang may cap space, kaya handa silang magmatigas sa negosasyon kahit may mga pag-uusap na nangyayari sa pagitan ng kampo ni Giddey at ng Bulls. Isa pang restricted free agent na naiuugnay sa Bulls ay si Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors. Iniulat ni Shams Charania ng ESPN na isa ang Chicago sa mga kuponang interesado sa isang sign and trade deal para sa dating lottery pick kasama ang Miami Heat at Sacramento Kings. Gayunpaman, ayon kay Joe Cowley ng Chicago Sun-Times, sa kanyang ulat mula sa NBA Summer League sa Las Vegas, sinabi niyang ang mga chismis na interesado ang Bulls sa isang sign and trade deal para kay Jonathan Kuminga ay tahimik na ngayon at tila napalitan ng pagdududa. Maraming restricted free agents ang naipit ngayon sa limbo, naghahanap ng malalaking kontrata pero mukhang malabong makuha nila iyon. Ayaw ng mga kuponan na magdagdag ng pangmatagalang salary commitment para sa mga manlalarong hindi pa napatutunayan ng epekto sa panalo. At habang sina Kuminga, Giddey at Cam Thomas ay mga magagaling na manlalaro, hindi pa rin sigurado kung paano sila makaapekto sa panalo ng isang team sa ngayon. Maaaring tahimik ang Golden State Warriors sa free agency sa ngayon pero hindi ibig sabihin nito na wala silang ginagawa.
Ayon kay Brett Siegel, ini-explore ng Warriors ang dalawang underrated ngunit posibleng maging impactful na guards para palakasin ang bench nila, sina Seth Curry at Ben Simmons. Habang ang mga pangalan tulad ni na Malcolm Brogdon, Trey Lyles at Gary Payton ay nauugnay na sa Golden State, ang hindi gaanong napag-uusapang duo ni na Curry at Simmons ang lumulutang bilang mga low-risk pero intriguing na target. Seth Curry, ang nakababatang kapatid ng franchise cornerstone na si Stephen Curry, ay bahagi pa rin ng usapan. Ang 34 na taong gulang na sharpshooter ay hindi inaasahang babalik sa Charlotte Hornets. At ang posibilidad na sa wakas ay magkasama sila ni Steph ay kailanman hindi naging ganito ka-realistic. Nag-average si Curry ng 6.5 points, 1.7 rebounds at may shooting na napakataas na 47.8% from the field at 45.6% from the 3-point range last season. Sa kabila ng limitadong minuto, ang kahusayan at presensya niya bilang floor spacer ay nagiging perpektong akma sa motion offense ni Steve Kerr. Isang minimum deal lang ay maaaring sapat na upang madala si Seth sa Bay Area at ang appeal ay higit pa sa simpleng pagkikita muli ng magkapatid. Kailangan ng Warriors ng maaasahang shooting mula sa bench. Madalas na natitigilan ang opensa nila kapag nakaupo si Steph at ang pagkakaroon ng Curry clone, bagaman mas mababa ang gamit, ay maaaring pigilan ang mga tuyong stretch na iyon. Malugod siyang tatanggapin ng locker room at ng mga tagahanga at ang pagsasama ng Curry Brothers ay maaaring magdala ng bagong sigla sa isang veteranong roster na pilit nananatiling relevant sa masikip na Western Conference. At narito naman si Ben Simmons. Oo, ang Ben Simmons na yon, ang former number 1 overall pick na ang karera ay nasira ng mga injury, kontrobersya at inconsistency. Pero ngayon, sa edad na 28 at umuugong na muli ang pagiging healthy niya, open si Simmons sa pagpipirma ng minimum contract para sa tamang sitwasyon. Naniniwala ang Warriors na sila ang tamang sitwasyon. Bagamat malayo ito sa kanyang all-star peak, ang kanyang natatanging kombinasyon ng sukat, court vision at defensive versatility ay may halaga pa rin, lalo na sa isang sistema tulad ng sa Golden State na umaasa sa movement, spacing at mabilis na desisyon. Maaaring gumanap si Simmons bilang Draymond Greenlight, nagdadala ng bola sa fast break, nagdedepensa sa iba't ibang posisyon at umaayuda sa pag-orchestrate ng opensa sa tabi ng mga shooters. Ang mahalaga, hindi siya kailangang umiscore. Ang itatrabaho niya ay depensa, rebounding at playmaking. Lahat ng ito ay nananatiling lakas niya kung siya ay nasa maayos na kondisyon. Ang salary cap situation ng Warriors ay nagbibigay ng kaunting flexibility lamang, pero maaaring makuha sina Curry at Simmons sa minimum deals. Ginagawa silang low risk, high upside options para sa isang team na gustong manatili sa ilalim ng first apron habang pinapalakas ang depth sa paligid ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Isama pa ang sitwasyon kay Jonathan Kuminga na inaasahang magre-resign pero posibleng matrade bago ang Pebrero deadline, at malinaw na ang Warriors ay naghahanda para sa ikalawang yugto ng kanilang off-season moves. Umuugong rin na may handshake deal na raw sila kay Al Horford at maaaring si Stephen Curry mismo ang aksidenteng nag-leak nito. Naghihintay na lang na matapos ang deal ni Kuminga bago simulan ang susunod na hakbang sa pagbuo ng roster. Samantala, huwag baliwalain sina Seth o Simmons. Hindi pa tapos ang Warriors. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?